Ito na ang garapal na trade ni Giannis na lumo si Curry. Pambihirang buhay to Giannis, bakit naman ganito pa ang ginawa mo? At ang mas nakakalungkot pa nga po dyan kahit si Curry na damay rin. Alam naman ng lahat na nanganganib na ang kupunan nyo dahil talagang walang ginawa rin ang Bucks para maisaayos ang roster nyo. Pero bakit si Curry tinamaan pa sa pinagagawa mo? Pwede mo naman diretsuhin sana at wag paasahin si Steph. Alam mo naman rin matagal ka nang nililigawan niya. Pero ang siste, todo paasa ka lang din pala. Pero mukhang mas worse pa yata tong ginawa ni Greek Freak. Parang may pagka-freak ka rin ano. Paano ba naman kasi mga kapatid? Meron naman nga po sanang kakayahan ng kupunan ni Curry na maibigay sa Milwaukee ang gusto nilang assets at mga batang manlalaro. Pero mukhang etong si Giannis pa nga po ang nagpapamukha kay Curry na ayaw niya talagang maging kampi siya sa liga. Kahit pa nga po alam na alam niya naman kung gaano ka-interesado si Steph sa kanya para gawin siyang kampi. Abay, eto pa nga po ang naging sagot niya kay Curry. Sino ba namang hindi manlulumo rin kung ganito na nga po ang sinasagot sa iyo ng tao ano? Hindi naman nga din masisisi ng mga fans kung eto na ang gusto ni Giannis. Pero para nga po sa iba talagang parang binasted mo pa si Curry sa sinabi mo. Kung atin nga pong sisilipin, tatlong kupunan ang isinuwalat ngayon ni Antetokounmpo na gusto niyang mapadpad. Galing nga po mismo sa bibig niya to. At ito nga pong si NBA insider Henry Abbott ang naglabas niyan. Parang ang kapal na mukha rin yata kung makabasted kay Curry ano. Dahil talagang itchapwera nga po ang Warriors at ni hindi man lang nabanggit ni Giannis si Curry o ang kupunan niya. Dito nga lamang daw siya mapapadpad sa Miami, sa New York at sa Timberwolves ni Anthony Edwards. Medyo intriguing pa nga po ang pagkakasabi ni Giannis sa Minnesota at lahat rin nga po napanganga rin kung bakit napasama pa nga ang team ni Edwards. Kayong halos wala namang assets to na pwede nilang ma-offer kung ikukumpara sa Warriors ni Steph. Garapal na nga po talaga ang pagkakasabing to ni Giannis ano. Isipin mong greatest shooter na nga po ang nag-aaya sa'yo dati pa. Pero hanggang ngayon nga po snub pa rin ang ginagawa niya kila Curry. Parang wala yata siyang tiwala kila Steph na yakang-yaka siyang dalhin hanggang kampyonato. Yan nga po kung eto rin talaga ang hangad niya sa karera niya ang makaisa pa ulit ano. Napakalaki ng potensyal nila Curry. Lalo pat isang Antetokounmpo ang mapapadpad sa kanila, di ba? Pero ang pinaka mas nakakatakot at pinaka malaking gagawin nga po ni Giannis itong pakikipag-partner niya pa kay Rich Paul na agent ni Lolo Bron. Baka ang ending nga po nito sa kamay pa ni Lolo Bron to bumagsak dahil pareha na nga sila ng agent ano. Samantala Banchero sa Celtics umanib kay Tatum. Aba naman tignan mo nga naman itong si Banchero mga kapatid, parang may pagkabalimbing din ano. Gusto lang palang umanib sa malakas na antimano at ayaw gumawa ng sariling legacy sa liga. Mukhang shortcut lang pala ang gusto ng batang to. Kaya marami nga pong napataas din ang kilay sa gusto niyang mangyari. Dahil kapag nga po nagkataon talagang parang hindi na mababalanse ang malalakas na player dahil halos nasa iisang kupunan na lang ano. Biruin mo ba naman mga kapatid, hindi lang pala sa LA ang may namumuong tensyon dahil pati nga po dito sa kupunan ng Orlando lumalabas na rin ang baho at mukhang matagal na rin nga pong dinadamdam to ni Banchero. Ang siste nga po hindi na nag-uusap pala ang key player nilang si Banchero at si head coach Mosley. Di na nga po nila maitago pa ang gulo sa team na to. Lalo pa talagang malapit na nga rin po ang trading deadline. Disenteng-disente pa rin naman nga po ang kayang maiambag nitong si Banchero para sa Orlando. Pero mukhang hindi nga po nila nire-respeto ang laruan ng batang to. At ngayon maliwanag pa nga po sa sikat ng araw na si Banchero na mismo ang gustong lumayas na. Marahil understood din naman nga po to lalo na nga po sa mga solid fans na dito sa Celtics gustong mapunta ni Banchero. Dahil mabigat na team nga po to ano. At kitang-kita nga po na kahit wala pang Tatum sa team na to yakang-yaka pa rin nilang mabuhat ang team. Nakapako pa rin nga po sa top 3 sila nang walang Tatum ano. Si Jaylen Brown nga po nakaduwa ni Tatum ang bumubuhat ngayon. At syempre mga solid fans naman lalaro na swak din sa sistema ng laruan ng Boston. Kaya kahit sinong player nga po kapag ganito katindi bumuo ng team ang isang pamunuan, aba kahit sino talagang hindi nga po magdadalawang isip na makipagsanib puwersa ano. Hindi lang malaki kundi sobrang laki pa nga po ang magiging epekto ng isang Banchero sa team ng Boston.